O eto, mga kababayan, sigaw ni Jimmy Bondoc. Hindi ko alam senador na pala si Ipe. Akala ko tumatakbo pa lang sa pagka-senador. Sa kanila, Senador Ipe na eh. O, pakinggan natin. Alam niyo po, sabi ni Senator Ipe, hindi raw politik. Sabi daw ni Senator Ipe, kailan pa naging senador si Ipe? Siguro sa 2025. Kung maialis niya yung sarili niya doon sa naglalaro sa 25 hanggang 38 na posisyon. Pero hanggat nandoon siya, hindi senador yan. Kailan pa naging senador yan? Sabi ni El Cruz TV, sigaw ni Jimmy Bondoc, let me be the one to break it up so you don't have to make excuses. Magaling ho yung singer, mga kababayan. Sa videoke ho, kahit sintonado yung boses ko, yan po lagi kong kinakanta. Kahit napakataas na po nung kantang yan. Favorite ko po yan. Pero pagdating po sa Senado, sa pagtakbo po sa Senado, lalong-lalo na PDP ang kasama, hindi po. No? Pagdating po sa pag-awit, sa pagkanta, idol yan. Pero pag sa Senado po, malabo po, no? Hindi ako fan, hindi niya ako fan para maging senador. O tuloy natin. Senador Ipe, ano sabi mo? Ganito. Ang sabi ko naman, political to. Alam niyo po, kahit nagbibiro kayo na yung sinabi na binigyan akong tissue dahil naiiyak. Ito walang biro Noong isang araw, walang drama to, naiyak ko ako sa balita. Naiyak, Diyos. Naiyak daw sa balita. O sige, pagbigyan natin. Singer kahit papaano naman yung mga singer, di ba? Merong mga kaibigan na artista, merong mga nakakapag-imbita ng paggaganapan para umarte. Okay, sige. Umiyak daw ho. Bakit daw? No joke. Kwento ko sa inyo kung bakit. Sa lahat ho ng tumatakbo dito, ako po siguro, and I wear this with the badge of honor. Ako yung pinaka-ordinaryong tao in a sense, no? Lahat naman kami pumunta. Hindi, halos pare-parehas naman si Ipe at artist. So ikaw, singer naman. Pare-parehas naman kayo sikat dyan. Ordinaryong tao po ako, wala kaming makinarya, wala akong pera. Pero pag pinapanood ko si Senator Bato, si Senator Go sa hearing. Ayun. Ito na mga kababayan. Hindi namin to pinag-usapan pero nararamdaman ko po yung frustration nila. Yung kakulangan nila ng kakampi doon. Correct. So, paano naman kasi kakampihan? 'Di ba? Halatang halata. Ang nakita ko ho na mga hearing nila Bato de la Rosa, yung pideyalik ho, mga bossing, sa pangunguna ni Bato de la Rosa, na sinamahan ni Bungo, wala naman pong nasabi si Bungo doon Tahimik lang ho si Bungo doon, mga bossing. No? Si Robin Padilla na minsang nagsalita, iba pa po yung topic. Ano kakampihan mo sa kanila doon? Maling-mali naman. Biruin mo yung kanilang ebidensya. Ano po yung kanilang ebidensya? Isang Xerox copy na merong butas ng 2 puncher. May butas ng puncher. Yun na yun. Ipinagdidiinan ni Bato de la Rosa. Legit to. Bakit? Dahil daw may puncher. May butas daw po ng puncher. Yun na yun, mga bossing. Kung makita mo kung paano siya mag-handle nung kanyang hearing, hindi mo alam kung saan pupunta. Kung papunta bang Montalban o papunta ng Cubao. Bakit to? Para hong naghahanap lang Para lang hong naghahanap, mga kababayan, na parang naghahanap nung hagdan, papunta para ma-connect kay First Lady Lisa Marcos. Doon usapang pideyalik lang po yan, mga kababayan. Yun yung nakita ko na naging hearing at talagang si Bato talagang tinatry na ma-connect yung mag-asawa, yung Pangulo at yung First Lady.
na ma-connect. Ginamit ho yung pangalang si Kumar. Dahil mga bossing, kaibigan ng First Lady o kaibigan ng unang ginang. Kaya sabi, si Kumar, ganito, ganyan. O, di ba? Merong mga session na mga naganap na pagbatak, etc., etc. Ang dami yung sayang na pondo ng bayan doon. No? Yung mga pagpapatawag, yung mga pagpapakain, paano mo kakampihan yung mga tao na yan? So, ibig sabihin, mga bossing, kakampi ni Bato de la Rosa yung agenda o yung gagawin ni Bondok. Di ho? No? Maging kakampi ni Bato de la Rosa yung gagawin ni Jimmy Bondok, mga kababayan. Pagtatanggol lang din ho sa Duterte. Kahit na ho, kulang-kulang yung ebidensya, kahit na ho, walang sapat na ebidensya, kahit pagtawanan sila ng mamamayang Pilipino, basta masira nila yung administrasyong Marcos. Tuloy-tuloy lang ho, mga boss. Ano sabi ni Ron de la Cruz official? Naido, iyak ka na muna dyan. Thanks sa views. Nasa si Naido, ano sabi ni Naido? Kahit pa paabutin nyo yan ng 1 bilyon at 1 trilyon, di uubra. Uy, trilyon, bilyon daw. Yung hinihinging budget ng Vice Presidente na hindi ayaw ipaliwanag. Hindi yan uubra sa BP namin. Parang budget lang yan ng amo nyo. Biglang nawala. Ebidensya nga. Kami meron mga katanungan sa Vice Presidente na ayaw sagutin. Yun ang legit. Merong mga tanong na ayaw harapin. At take note ha. Ngayon, bakasyon po. Kumbaga, nakabakasyon ang mga sesyon. Pagsapit ng January 6, matataranta na yung mga DDS nyo. Matataranta niya na yung mga Duterte. Bakit to? Tapos na bakasyon. Umpisahan na ulit natin ito. Yung sa NBI, akala nyo tapos na? Hindi pa. No? Mamaya natin pag-usapan yan. Dito muna tayo. Yung iniiyakan daw po ni Jimmy Bondok. Damang-dama ko po yung pagkakabaliktad ng mga Duterte principles. Buti sana kung nabawasan lang Naiyak talaga ako. Naiyak. Kasi wala na, ubos na. Ano sinasabi ni Naido? Na hindi ubra. Bakit paubos ng paubos? Yung kanilang mga supporter. Ayan mismong galing kay Jimmy Bondok. Pero hindi buti sana nabawasan lang Kaso wala ang pinaka-kinakukulo po talaga ng dugo ko, alam ko kayo din. Yung kawalang hiyaan dun sa budget. Yes, so budget na naman daw mga bossy. Paano pag sinabi namin yung 2 bilyon na budget na hinihingi ng Vice Presidente, karamihan dun. 1.3, ilan ba? Kasi 700 no? Sabihin mo lang lagpas ba? O kulang 3/4 ng budget. Pasobra. Base po yan mga kababayan ha. Doon po sa sinabi ng Senado at Kongreso na ito lang dapat ang makuhang budget ng Vice Presidente ayon sa kalkulasyon nila. Senado at Kongreso, 733. Kung hindi ako nagkakamali doon sa eksaktong numero. 733. Yung pasobra, 1.3 billion. Kulang 3/4 na yan Saan dadalhin yun? Dahil doon sa mga advisor, 100 million. 5% ng hinihinging budget para sa advisor ng Vice Presidente. Paano yung iba? Para doon sa mga kagaya ng proyekto ng DSWD, sa mga kagaya ng proyekta ng mga social workers at etc. etc. Meron ng mga kagawaran doon Paano pa yan? Wala, extra. Di ba? Siguro yun yung iniiyak nila, mga bossing.
Iniiyak nila, hindi na pagbigyan yung budget. Wala tuloy tayong makinarya. Sabi po nung iba, sabi po ng mga nagko-comment, naku, baka yung 1.3 na yun, para sana sa kanilang kandidatura. Ano? Pwede. Hindi malayo na mangyari. Di ba? Tuloy. Hindi ko po talaga makaya kung lumapit ako kay Senator Bato. Boss, makakalusot ba talaga to? For me, it's absurd, no, unreal, na may makakalusot talagang ganito. Na may mga, sabi nga ni Attorney Trixie, may mga unconstitutional na labag na po sa Constitution. Maganda yan, inilalabas yung ebidensya nila. Ano ho? Hindi yung ganyang usap-usapan lang nila. Ayaw nila baguhin yung Constitution pero pilit naman nilang nilalabas. Ayaw nilang baguhin yung konstitusyon, sabi ni Jimmy Bondoc. Ay, totoo kaya yun, mga boss? Ayaw baguhin ng administrasyon yung konstitusyon. Parang ang hirap pong paniwalaan nun, mga kababayan. Ano? Duterte debunks destabilization, opposes Chacha. Parang ang dating Pangulong Duterte yung nagsasabi, sino ba naman? Okay ako kay Marcos. Ito, sa ilalim po ng balita na yan, okay ako kay Marcos, sino ba naman ako para palitan siya? No? Yan, Duterte yung nagsasabi, Jimmy Bondoc. Alam niyo po, napakasarap, no? Na mag-vlog, tapos pro-government ka. Bakit to? Simpleng-simple ho eh. Yung mga ebidensya na kukuhanin mo o yung mga materials na kukuhanin mo, galing na din po sa kanila. Kumbaga, kinakalaban lang po nila yung kanilang mga sarili at yung mga kakampi nila. Tapos sabi, ayaw po nilang baguhin yung konstitusyon, etc., etc. Tapos, gayan, magnanakaw sila ng pondo ng bayan. Diba, Just Vincent, par? Tuloy mo. Kaya I'm very glad na nandito po kayo ngayon. Dahil hindi ko po alam sa aking mga kasama, pero ako po, kayo lang ang pag-asa ko. Kayo lang. Hindi pa ginagalingan ng mga vloggers nila. Kayo lang ang pag-asa ni Jimmy Bondoc, hindi nyo pa ginagalingan. Ba't matatawag natin hindi magagaling? Si Jimmy Bondoc nandoon. Nasaan? Pang 28 din. Nandoon sa listahan. Hanapin mo doon sa top 12. Wala. Ano ba naman yan? Naniniwala ako by God's grace. Usapang ano na po? Usapang relihiyon na? Usapang ano na? Sige, pakinggan natin. By the Holy Spirit. Makakapasok ang PDP lang. Yes. Naniniwala ako. Straight yan. Alam ko po na pinagdudusa tayo paminsan ng tadhana at ng Panginoon para may matutunan tayo. Pero naniniwala po ako na hindi kaya pinagdudusa ng Panginoon dahil doon sa mga kabuktutan na nangyari nung panahon na namamayagpag po sila sa kanilang mga posisyon. Hindi kaya ho ganun, sir? pagdating ng eleksyon, babalik ta rin ng Panginoon yung nangyayari. Naniniwala ako. Hindi pwede tumagal to. It's too... Sandali, sabi, ang buhay, mahalin nyo yan. Pro-life dapat tayo. Di ba? Pro-life dapat tayo. Hindi tayo dapat ang kumikitil o kumukuha ng buhay ng iba. Dun po sa pagsasabi ng dating Pangulong Duterte, na ano ho sabi? Suko na, bubuyuhin pa na manlaban, parang binawi mo na din ang buhay ng kapwa mo. O ayaw ng Panginoon yun. Di ho ba? Much against the law and against the law of God. Naniniwala ako. Kaya I'm glad nandito kayo. Nandito yung mga pinakasikat na mga vloggers, pinaka-influencers. Oo.
nandun pala yung mga pinakasikat na mga vloggers at influencer. Okay. Your voice matters. Your support matters. Kailangan po namin kayo. Lalo na po yung mga maliliit na tao katulad. Kaya Merry Christmas po. Mag-enjoy lang po kayo sa aming humble na lugar. Magsasalita pa si Senator Bato at Senator Go. Ako po, advance na pasasalamat po sa inyong suporta sa mga taong katulad. Yung mga vloggers ninyo, galingan nyo yung pagbablog ninyo. No? Para naman, si Attorney Jimmy Bondoc ay manalo. Kasi sa 3 oras na magbablog sila, mga kababayan, wala pong ibang ginawa kundi, palipad naman kayo dyan. Ayaw nyo magpalipad, sasayaw ako. Sa 3 oras, mga bossing. Ilan topic? 2. Mas una ho kasi yung palipad, mga kababayan. Baka may magsabi na naman dyan, Mark, inggitero ka doon sa kanilang mga palipad. Inggitero ka kasi madami silang nakukuha o madami silang nauutong mga OFW. Paano ko mainggit? Enough ko nga yung aking mga super sticker, super chat. Dahil ayoko makatanggap doon sa mga perang pinaghirapan ng ating mga kababayan. Ano po? Sa mga OFW, lalong-lalo na po doon sa mga kababayan natin na nag-aalaga po ng anak ng iba na nasa ibang bansa ho. Nakakalungkot na ho yan, mga bossing. Yung kanilang mga anak, na nasa Pilipinas, hindi ho nila naaalagaan, na gustong-gusto nilang maalagaan. 'Di ba? Para lang po kumita ng pera. Tapos tayo, bukas dito, nakabukas yung super stickers, nakabukas yung super chat. Bubuyuhin natin, uy, hindi ka nagpapalipad sa akin. Ganito, ganyan. Yun ho ang ayaw ko, mga kababayan. Para ho sa akin, doon sa pamilya na lang nila ibigay. Lalo na po nangungulila yung mga pamilya nila doon sa Pilipinas. Okay na ho yun, mga bossing. Tayo nga yung like, simpleng pagpapalike natin at simpleng pagpapasubscribe, inirereklamo ng mga DDS. Pero yung mga panguuto sa mga OFW, ng mga vloggers nila, hindi nila nirereklamo. Di ho ba, mga bossing?